Narito na ang PTV Balita ngayon. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat magkaroon ng konsultasyon sa iba't ibang sektor kaugnay ng panukalang total ban sa online gambling. Sa isang panayam, sinabi ng punong ehekutibo na dapat marinig ang panig ng mga magulang at iba't ibang stakeholders bago bumuo ng polisiya hinggil dito. Dagdag pa ng Pangulo, dapat di matukoy kung sino ang magsisilbing regulator lalo't magiging mas mahirap mapigilan ang masamang epekto nito kapag naging underground o patago ang mga operasyon ng mga online gambling operators. And I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. We are talking about marami tayong naririnig from the CBCP. So, sama natin sila, mga pare, mga obispo. The parents, of course, are stakeholders here kasi victimized demographic ang mga kabataan. Tapos, we have to talk to the people who will, kung magre-regulate tayo, who will be doing the regulation. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. Samantala sa ating lagay ng panahon, nasa Sinait, Ilocos Sur na ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Sa huling monitoring, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang LPA sa loob ng 24 na oras. Samantala, habagat pa rin ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi ng Luzon. Patuloy din binabantayan ng Pag-asa ang isang bagyo na nasa labas pa ng PAR. Huli ito na mataan sa layong 2,580 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito ng pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Tinatayang papasok ang bagyo sa bansa sa araw ng Linggo o Lunes at papangalan ng Fabian. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mamamayan ng ASEAN na nagdiriwang na ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ayon sa Pangulo, pinagmamalaki niya ang papel ng Pilipinas sa paglalatag ng pundasyon ng isang rehiyong nakaangkla sa kapayapaan, pagtutulungan at sama-samang pag-unlad sa loob ng mahigit 5 dekada. Sa tulong anya ng layunin at prinsipyo ng ASEAN, maraming pandaigdigang hamon na ang sama-samang nalampasan sa nakalipas na mga taon. Dagdag pa ng Pangulo, sa pamamagitan ng pagkakaisa at mga dialogo, napalawig ang mga benepisyo makatutulong para mapaunlad ang pamumuhay ng bawat mamamayan at komunidad. At sa tema ngayong taon na inclusivity at sustainability sa ilalim ng pamumuno ng Malaysia, sumasalamin yan hindi lamang sa matagal ng adhikain na rehiyon, kundi maging sa mga responsibilidad na kailangang sama-samang harapin. At sa nalalapit na chairship ng Pilipinas sa 2026, tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na itataguyod ng bansa ang mga prinsipyo ng ASEAN at ang legasiya nito na pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad tungo sa kinabukasan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.